Ang bagong ibaan, pangarap at hangarin ng mga kababayan. Ngayon ay abot kamay, ang bagong ibaan. Ngayon ay may kaganapan, ang bagong ibaan. Sandigan ng bayan, kakampi ng mamamayan. Hatid ang impormasyong dapat malaman. Ito ang bagong ibaan. Ibabalita sa inyo ang lahat ng kaganapan sa bawat sulok ng bayan ng Ibaan sa makabagong paraan, patas at maaasahan. Bagong ibaan, online news program. Ang mga bagong rumaratsadang balita. Kamalayang tungkol sa mga delikadong pampasabog, itinaguyod ng Project ABKD ng PNP. Composter at shredder handog ng DENR para sa mga taga-Ibaan, Batangas. Recovery kit ipinamahagi ng lasak sa mga COVID positive sa isolation facility sa Ibaan. Ibaan LGU at PBSP sanib puwersa sa pagbibigay ng free chest x-ray. Nego-cart ng Dole pinagkaloob na rin sa mga piling Ibaenyo. At Ibahenyo na vet on the go ating kilalanin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Ibaan. Ako po si Piolo Pilohero. At ako naman ang inyong lingkod, Jazel Fitalver. Ibabalita namin sa inyo ang mahalagang impormasyon at kaganapan sa bawat sulok ng ating bayan. Sa makabagong paraan, mga balitang patas at maaasahan. Ito ang Bagong Ibaan. Para sa unang ratsyada ng balita, Philippine National Police itinaguyod ang Project ABKD para sa kaligtasan ng mga Ibaenyo. Para sa detalye, narito si Angelo Panyoso. Angelo? Salamat, Jazel. Para sa kaligtasan ng bawat mamamayan, nagsagawa ng proyektong Abakada o Awareness of Bombs That Kill Lives and Destroy Properties ang mga kapulisan sa buong lalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Police Captain Leonard Carandang, OIC PECU Batangas. Ipinatutupad ang programang ito sa pamamagitan ng pagkokondak ng seminar upang maipalaganap ang kamalayan sa anumang uri ng bomba para sa bawat munisipalidad kasama na ang ating minamahal na bayan ng Ibaan. Pinangunahan ng Ibaan PNP sa direktiba at pagsubaybay ni Ibaan Police Chief Luisito Limbo ang pagsasagawa ng proyekto sa Barangay Lapu-Lapu nitong 5 ng Oktubre, kung saan dinaluhan ito ng 8 barangay tanod kasama ang sangguniang barangay ng Lapu-Lapu sa pangunguna naman ni Kapitan Kevin Palma. Layunin ng proyektong ito na masiguro ang kamalayan ng mga mamamayan ng Ibaan, lalong-lalo na ang mga opisyales at mga barangay pulis tungkol sa iba't ibang uri ng pampasabog na nakamamatay at nakasisira ng ari-arian. Ito rin ay upang mas matugunan ng mga barangay tanod ang kanilang tungkulin na protektahan ang kanilang mga nasasakupang barangay. Samantala, tuloy-tuloy ang ibang serbisyo ng kapulisan ng Ibaan gaya ng paninigurado na napapatupad ang minimum health protocol sa bayan, IED material distribution patungkol sa iba't ibang kriminalidad, dialogo sa bawat pamahalaang barangay at marami pang iba para sa kapakanan at proteksyon ng bawat mamamayang Ibaenyo. Angelo Panyoso para sa Bagong Balita. Barangay Matala tumanggap ng barangay patrol vehicle mula sa One Care Party List. Para sa detalye, Bilang tulong sa pagbibigay serbisyo sa Barangay Matala, nag-donate ng isang sasakyang magagamit pang ronda
Rescue at Emergency ang One Care Party List sa Barangay Matala, Ibaan, Batangas. Sa pangunguna po yan ni Congressman Michael Angelo Rivera na dating punong bayan ng Padre Garcia, Batangas. Malugod namang tinanggap ng Barangay Matala ang nasabing donasyon sa pangunguna ni Liga ng mga Barangay President Paquito Barte, kaagapay si Ma'am Juvie Mendoza, Barangay Functionaries at ng Sangguniang Kabataan ng Matala sa pangunguna ni SK Chairman Bien Yabyabin. Nangako naman ang One Care Party List na patuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa bayan ng Ibaan. Para sa ibang balita, dumating na po sa bayan ng Ibaan ang composter at shredder mula sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau na magagamit ng mga Ibaenyo upang mabawasan ang mga basurang kinokolekta sa ating bayan. Taong 2020 pa nang i-request ang mga nabanggit na kagamitan sa DENR sa pangunguna ng dating Mineral Officer Binibining Mas Magtibay sa pakikipagtulungan ni Mayor Joy Salvame na isakatuparan na ang pagkakaloob ng hiniling na kagamitan na libreng inihatid sa Ibaan, Batangas sa tulong ng Suki Trading Corporation. Tinanggap ng kasalukuyang Mineral Officer Engineer Mika Yabyabin ang composter at shredder at nakatakdang dalhin sa Material Recovery Facility ng ating bayan. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga na ng lokal na pamahalaan ng Ibaan ang composter at shredder at oras na matapos ang MRF o Material Recovery Facility sa Balanga, Ibaan, Batangas ay agad itong dadalhin upang makapakinabangan na ng mga Ibaenyo. Inaasahang matatapos ang rehabilitasyon ng MRF ng Ibaan, Batangas ngayong taon at maaaring mabawasan na ang mga basura na itinatambak sa naturang facility dahil sa handog na kagamitan ng DENR. Samantala, nagkaloob ng recovery kit sa mga nagpositibo sa COVID-19 na nasa isolation facility ng Ibaan ang Lipa Archdiocesan Social Action Commission Incorporated o LASAC nitong Oktubre. Ang recovery kits ay kinapapalooban ng kapeng barako, rosaryo at iba pang gamit. Laman din ito ang heart-to-heart encounter o isang kapirasong papel na may naika-imprintang QR code kung saan maaaring i-scan ng mga COVID-19 positive upang may makausap habang nasa loob ng isolation facility. Kauna-unahang nego-cart ng Department of Labor and Employment ipinamahagi sa 50 mamamayang Ibaenyo. Para sa balita, narito si Rovic Gutierrez. Rovic? Salamat, Jazel. Nitong nakaraang Huwebes, ika-21 sa buwan ng Oktubre, ipinamahagi na ang kauna-unahang nego-cart o negosyo sa kariton para sa mga mobile vendors ng probinsya ng Batangas sa mga kababayan nating Ibaenyo. Ang nego-cart ay hatid ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan at personal na pakikipag-ugnayan ng ating butihing ina ng bayan, Mayor Joy Salvame, kasama si Ibaan PESO Manager Leia Katapang at sa tulong na rin ng opisina ng ika-4 na distrito sa pangunguna ni Congresswoman Lianda Siling Labuyo Bulilia. Matagumpay na napagkalooban ng 50 mga nego-carts sa mga kababayan nating solo parent, PWDs at senior citizens, lalo't higit sa mga nag-apply na hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Layunin nito na makapaghatid ng mas malaking pagkakakitaan sa mga nabanggit na benepisyaryo sapagkat maaari nila itong dalhin saan mang lugar para sa mas malaking benta. Ang nasabing nego-cart ay naglalaman ng barbecue grill, single burner stove, brand new LPG tank with hose, clip at regulator, acrylic customized food dispenser, kawali, siyanse, salaan, aluminum tray, basin, strainer with handle, face mask, face shield, apron, pot holder, stick, plastic cup, organizer, fishbowl, kikiam, fries, nachos, cheese rings, candies at hand air pump na tiyak na makakatulong sa mga napiling benepisyaryo. Inaasahan namang mas maraming programang pangkabuhayan pa ang hatid ng Dole Batangas sa pangunguna ni Ginoong Pridelma M. Tan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Ibaan para na rin sa kapakanan at ikauunlad ng bawat mamamayang Ibaenyo. Para sa bagong balita, ako si Rovic Gutierrez. Sa susunod na ratsyada ng mga balita, Senior Citizen Social Pension ipinamahagi na. libreng chest x-ray hatid sa mga Ibaenyo. At Ibaenyong veterinarian ating kilalanin.
Nagbabalik po ang bagong ibaan. At nitong ika-18 po ng Oktubre, nagdaos ng Election Registration Board o ERB hearing ang COMELEC Ibaan upang makapagtalakayan ang mga voters registrants na pasok sa pamantayan bilang rehistradong botante sa isang lugar. Sa bayan ng Ibaan as of October 18 ERB hearing, nasa 39,618 na ang botante sa bayan kung saan 20,065 dito ang babae at 19,553 naman ang mga lalaki. Nanguna naman ang Barangay Kuliyat sa may pinakamaraming botante na may bilang na 2,676 at pinakakakaunti naman ang Barangay Panghayaan na may 615 na rehistradong botante. Para sa mga hindi pa po rehistrado, bukas po ang COMELEC Ibaan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mga gustong magparehistro. Ito po ay hanggang October 30 na lamang kung kaya't samantalahin na ang pagkakataon para magparehistro. Social pension para sa mga senior citizen ng Ibaan ipinamahagi na sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office para sa detalye. Narito si Ella Jane De Chavez. Ella? Tuloy-tuloy pa rin ang pagkalinga at suporta ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Ibaan sa mga kababayan nating senior citizens. Nitong nakaraang Oktubre 14 hanggang 15, muling nakatanggap ang 2,364 na mga social pensioners sa bayan ng Ibaan ng kanilang second payout sa taong 2021. 2 beses sa isang taon ipinamamahagi ang buwan ng 500 pesos allowance, kung kaya nakatatanggap sila ng 3,000 piso kada payout. Bunsod pa rin ng pandemya, minarapat ng Ibaan Municipal Social Welfare and Development Office na ibaba at ihatid na sa bawat barangay ang nasabing suporta. Mahigpit namang ipinatupad ang pagsunod sa minimum public health standards, gaya ng physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Panayam ng bagong Ibaan online news program, nagpaalala at tiniyak ng MSWDO sa pangunguna ni Ma'am Irene R. Torres na sa mga hindi pa nakatatanggap ng social pension mula sa DSWD, hindi po kayo nalilimutan ng lokal na pamahalaan sapagkat naglaan si Mayor J. Salvame ng pondo para sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Bali po, malugod ko pong ibinabalita sa ating pamahalaang bayan ng Ibaan. Na ang Ibaan po ay mayroong 2,364 beneficiaries po ng social pension. Ito po ay ibinibigay tuwing semi-annually po at ito po ang natatanggap nila ay 3,000 kada isa pong tao, kada isang senior citizen. Bali po ang ating punong bayan ay naglaan ng pondo ng kalahating milyon po para po naman mabigyan ng social pension ang mga senior citizen na hindi pa nakakatanggap ng pension mula sa DSWD. So, ang ating pong kagalang-galang Edralyn Joy A. Salvame po ay inuuna pa rin po ang kapakanan ng senior citizen at hindi po nalilimutan na magbigay o maglaan ng pondo para dito. Para sa bagong balita, ako si Ella Jane De Chavez. Samantala, nagkaroon ng libreng chest x-ray para sa mga Ibaenyo, hatid ng lokal na pamahalaan ng Ibaan, Ibaan Municipal Health Office at ng Philippine Business for Social Progress o PBSP noong nakaraang Lunes, ika-18 ng Oktubre sa Municipal Health Center sa Barangay Talaibon. Naging bukas ang libreng chest x-ray sa mga Ibaenyong 15 years old pataas, lalong-lalo na sa mga kababayang nakakaranas ng ubo at may household contact sa mga pasyenteng nagpapagamot sa sakit na tuberculosis o TB. Target ng programa na makapagbigay ng serbisyo sa 100 hanggang 200 Ibaenyo. Maayos na naisakatuparan ang paghahatid ng libreng programa sa mga Ibaenyo sa tulong ng Ibaan Municipal Health Office, PBSP at sa inisyatibo ni Mayor Joy Salvame.
Kasabay ng pagdiriwang ng Tourism Month nitong Setyembre, ipinakilala na rin sa publiko sa pamamagitan ng Facebook Live ang online selling platform ng Local E kung saan mga dekalidad na produktong Batanggenyo ang makikita. Binuksan ang nasabing online store sa inisyatibo at pangunguna ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO upang matulungan ang ating mga local producers na mapayabong ang kanilang hanap buhay at maipakilala ang kanilang mga produkto hindi lamang sa lalawigan ng Batangas at sa buong bansa kundi maging sa buong mundo. Tampok sa naturang platform ang samot-saring produktong Batanggenyo at hindi naman mawawala ang habing ibaan merchandise gaya ng mga face mask, table runners and shows na masusing hinabi ng mga kababaihang Ibaenyo ay bidang-bida rin at maaaring mabili. Madali ang proseso ng bentahan ng produkto ng Local E, bungsod ng layunin nitong magkaroon ng mas mabilis na paraan ng pagtangkilik sa mga produktong Batanggenyo kahit sa panahon ng pandemya. Kailangan lamang ng bibili na mag-fill out ng order form na matatagpuan sa official Facebook page ng Local E at hintayin ang order confirmation pagka-send ng form. Sa oras na mabayaran na ang produkto, wala ka nang gagawin kundi hintayin sa inyong mga tahanan at i-enjoy ang mga nabanggit na lokal ngunit dekalidad na produktong Batanggenyo. Samantala, bukas pa din ang Local E para sa mga nagnanais na maging merchant o partner producers nang walang commission fee. Makipag-ugnayan lamang sa kanilang coordinator sa mga sumusunod na numero: 0916-413-280 at hanapin si Jill Serrano, at 0960-694-3129 at hanapin si Jean Velasco, o mag-send ng message sa Local F Facebook page para sa karagdagang mga detalye. Teacher ko, idol ko photo essay contest, pakulo ng Ibaan LGU sa pagdiriwang ng Teachers Month. Para sa detalye, ihahatid sa atin ang ating guest correspondent, Giselle Pilonio. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Teachers Day, nagsagawa ng Teacher Ko, Idol Ko Photo Essay Contest ang lokal na pamahalaan ng Imaan, Batangas na naging bukas para sa mga Ibaenyong estudyante para maipamala sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga iniidolong guro. Tumagal ang naturang patimpalak ng 2 araw at nilahukan naman ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Ibaan, Batangas. Sa 18 Ibaenyo na nakilahok at ibinida kanilang mga iniidolong guro, nanguna si Rica Javier na buong pusong ipinagmalaki ang kanyang iniidolong guro na si Ma'am Marilu Calalo, ang punong guro ng Ibaan Central School. Pamangalawa rito si Francis Parito na proud na ibinahagi ang kanya naging guro na si Ma'am Bruce Ann A. Palma. Ikatlong pwesto naman na nasungkit ni Crystal Senador kasama ang hinahangaan niyang guro na si Ma'am Glyza Heron. Habang ika-4 na pwesto naman na nakamit ni Angeline Marasigan na ibinahagi ang kwento ng idolo niyang guro na si Ma'am Arlene Rivera. Samantala, itinanghal naman na People's Choice Awardee si Cindy Garcia kasama ang kanyang inidolong teacher na si Sir Joel Sastrillo na nakakuha ng 6.7k na online votes. Ang mga nanalo sa patimpalak na Teacher Ko, Idol Ko Photo Essay Contest ay tatanggap ng mga papremyo na hatid ng lokal na pamahalaan ng Ibaan, Batangas sa pangunguna ng ina ng ating bayan na si Mayor Joy Salvame. Ako si Jezel Ann Pilonio at ito ang Bagong Balita. At Jazel, para sa ating Ibahenyo, ating kilalanin ang veterinaryong mula po sa bayan ng Ibaan na tinaguriang Vet on the Go sa report na ito ng ating guest correspondent ngayong linggo na si Princess Hener. Ang mga aso at pusa ay mas kilala bilang matalik na kaibigan ng mga tao at ang mga ito hindi na iba sa atin. Ngunit ang kahulugan nito para sa iba ay mas malalim. Hindi lang basta kaibigan kung ituring. Tulad na lamang ng ating kababayang veterinaryo na si Doc Noel Manalo. Po si Doc Noel po ng Animal Patrol Vet on Call or doktor po ng masa para sa inyong mga aso at pusa. Siya si Doc Noel Manalo. Lumaki siya sa Barangay Kuliat, Ibaan, Batangas. Nagtapos siya ng Doctor of Veterinary Medicine at ginawaran bilang best in thesis dahil sa kanyang traditional healing management against rabies. Dahil sa kanyang dedikasyon na makatulong sa mga nangangailangan,
Lalo na sa mahihirap na lugar sa bansa, aktibong nakikiisa si Doc Noel sa mga humanitarian at medical missions sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa katunayan, nakilala si Doc Noel sa buong bansa dahil sa kanyang advocacy na mas kilala sa tawag na Animals Helping Humans. Kung iisipin, tila imposible na matulungan ng mga alagang hayop ang mga tao. Ngunit para kay Doc Noel, lahat ay posible. Ang kanyang tanyag na advokasya ay tumutulong sa mga taong bedridden, cancer patients, mga tao na may hydrocephalus, persons with disabilities at marami pang iba. Ang kanyang pera na ginagamit sa pagbibigay ng tulong ay nagmumula sa panggagamot niya ng mga aso at pusa, kung kaya't Animals Helping Humans ang kanyang advokasya. Dahil dito, binansagan si Doc Noel bilang vet on the go o ang doktor ng masa para sa mga alagang aso at pusa. Alam nyo ba, hindi lang basta veterinaryo ang ating kababayan na ito. Paano ba naman kasi, isa lang siya sa ilang mga vet on the go sa ating bansa o yung mga veterinaryo na pumupunta sa mga komunidad upang magsagawa ng mga libreng pagbabakuna kontra rabies at pag-check up sa mga alagang aso at pusa. Nagsasagawa din si Doc Noel ng mga libreng seminar tungkol sa katotohanan sa rabies at mga sakit na maaaring idulot nito sa mga lugar gaya ng Metro Manila, Bulacan at maging sa Kalakhang, Calabarzon. At ng mga nakaraang taon nga ay minsan na siyang naitampok sa dokumentaryo na kilalang broadcaster sa Pilipinas na si Howie Severino. Ito ay dahil sa kakaibang advokasya na ginagawa ni Doc Noel para sa mga tao at para sa mga aso at pusa. Tunay na nakakaantig ng puso ang kabayanihan na ginagawa ng ating kababayan na si Doc Noel Manalo. Kumpara sa iba, ang aso at pusa ay tagabantay lang ng bahay. Kay Doc Noel, ito ay matalik na kaibigan at kapamilya o kung minsan nga ay higit pa. Isa na namang ibayan yung naging patunay na lahat ay posible at pwede, kung lagi-lagi para sa bayan. Kaya naman, Doc Noel Manalo, ikaw ang aming vet ng bayan. Vet na vet at go na go. Isang certified bahenyo. Ako si Princess Sener para sa Bagong Balita. Salamat, Princess! Partner Piolo! Nagdaan na naman ang ilang minuto nating balitaktakan. Nako Jazel, nakakatuwa ang pag-usapan. Pag-usapan natin ang mga naging balita natin ngayong linggo. Nako, ito sa ating Ibahenyo. Ito po ay bago naming segment dito sa Bagong Ibaan na i-feature natin ang mga personality na gumagawa ng pangalan sa Batangas at maging sa outside world, di ba? Kaya naman ito, ang veterinary on the go o vet on the go na si Doc Noel Manalo. Nakakatuwa ang kanyang kabayanihan. Kung kaya't lagit-lagi para sa bayan, ayon nga sa kanya ay gagawin niya ito, di ba? At bukod nga sa balita natin sa Ibahenyo, nabalitaan din natin itong ginawa o aksyon ng lokal na pamahalaan sa payout ng mga senior citizen. Na kung saan nga napakagaling. Talagang pinagbibigyan nila ng pagkakataon, binigyan talaga nila ng ayuda. Talagang pinaglaanan ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna nga ng ating Mayor Joy Salvame, ang ating mga senior citizen. Kasi nga, di ba, hindi na sila pwedeng, lalo pandemya ngayon, hindi na sila pwedeng lumabas. Kaya napakagandang tulong, napakalaking tulong ito para sa ating mga senior citizen. Kaya naman po, ito po ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng Ibaan, Batangas sa pangunguna ng ating butihing mayor na si Mayor Joy Salvame. Bagong Ibaan would like to thank the following sponsors. For our makeup, we would like to thank Chola Cordera Castillo of Makeup by Chola Castillo. You may contact them at 0915-8658117 or www.facebook.com Makeup by Cholo Castillo. You can visit them at J. Mercado Street, Poblacion, Ibaan, Batangas. For our suit and dress, we would like to thank Mr. Paul Semira of Paul Semira Designs. You may contact them at 0995-472-5925 or visit his Facebook page, Paul Semira Designs. You can visit them at Poblacion, Ibaan, Batangas in front of Ibaan Recto Gymnasium. Paul Semira Designs, wear happiness. At mga Ibaenyo, ihanda na ang wishlist at Christmas presents dahil 61 days na lang at Pasko na. Mararamdaman na naman natin ang kakaibang excitement hatid ng Paskong Ibaenyo. At yan ang kalipunan ng mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw. Ika-25 sa buwan ng Oktubre 2021. Pilipinas, ang aking partner, Jazel Fitalver. Mula po sa inyong kakampi at sandigan,
Salamat po sa ilang oras na balitaan at impormasyon. Partner Piolo Peluhero. Patas at maaasahan. Ito Ito ang ang Bagong Ibaan. Maraming salamat Ibaan at Magandang araw! ang bagong